Sa video na ito, matututuhan mo ang isang maikling routine ng 5 ehersisyo para sa pagkatuwid ng leeg na maaari mong gawin sa bahay gamit ang banig, tuwalya at isang bangkito. Samahan mo ako sa susunod na 15 minuto at gawin mo ang mga ehersisyo kasama ko. Para sa unang ehersisyo, kunin mo ang tuwalya. Irolyo mo ito hanggang maging parang maliit na rolyo. Sunod, tiklopin mo ito sa kalahati para mas kumapal. Humiga ka ng nakatihaya at ilagay ang leeg mo mismo sa ibabaw ng tuwalya. Nakapiko ang mga tuhod. Siguraduhin na ang tuwalya ay eksaktong nakalagay sa puwang sa pagitan ng leeg at ng sahig. Pikuin ang mga tuhod, ilagay ang mga braso sa magkabilang gilid ng katawan at humanap ng komportableng posisyon. Mula rito, ang kailangan mong gawin ay ipasok ang baba, itulak ang baba paatras na parang gusto mong idiin ng malakas ang tuwalya na nasa pagitan ng leeg at ng sahig. Panatilihin ang posisyon sa loob ng 5 segundo 1, 2, 3, 4, 5 at mag-relax. Tapusin natin ang 10 ulit ng ehersisyo, baba pababa. Pindutin natin ang madiin ang tuwalya laban sa sahig. At tulad ng nakikita mo, kung gagawin mo ito ng tama, magbabago ang tono ng boses at magiging mas mababa ito. 3, 4 at 5. 2 na ang nagagawa natin. Mag-relax. Itaas ang baba papunta sa kisame para ma-relax ang posisyon ng leeg. At pagkatapos, muli, ibalik ang baba paatras. Subukan nating durugin ang tuwalya na yan. 2, 3, 4, 5. Ayos, 3 na ang nagawa natin. Gagawin ko ito minsan ng walang tuwalya para makita ninyo kung paano lumiit ang espasyo. Ulit, ang baba ay papunta sa sahig. Pinapalit natin ang espasyo. Mas mahirap ko nang may papasok ang kamay kaysa dati. 3, 4, 5 at mag-relax. At ngayon, mas malaki na ang espasyo. Ulit, ibaba ang baba. Binabawasan natin ang espasyo sa pamamagitan ng pagdiin sa tuwalya. 2, 3, 4, 5. At mag-relax. Ilalagay ko uli ang tuwalya gaya ninyo. Tara, pang-6 na. Iatras ang baba. 2, 3, 4 at 5. Napakaganda ng ehersisyong ito para mapalakas ang malalalim na kalamnan ng leeg at labanan ang pagkawala ng natural na kurba ng leeg. 1, 2, 3, 4 at 5. May natitira pa tayong 2. 1, 2, 3, 1, 3, 5. Huling ulit, ibaba ang baba, pindutin ang buong tuwalya. 1, 2, 3, 4 at 5. Ayos, mahusay na ehersisyo. Siguradong mararamdaman mo ito sa likod ng leg mo at pati na rin sa pagitan ng mga talim ng balikat mo. Sunod, hihiga tayo ng patagilid. Ilagay mo ang kamay mo na nakasara sa kamao para masuportahan ng komportable ang ulo mo. Dito, sinusubukan nating paluwagin ang paggalaw sa gilid ng gulugod na maaaring malimitahan dahil sa pagkakablock ng ibabang bahagi ng leeg. Kung gusto mong matutunan pa ang iba pang detalye kung bakit nangyayari ang pagtuwid na ito, ipinapayo kong panuurin mo ang video na makikita rito para sa karagdagang impormasyon. Ayos, ang paggalaw ng ulo sa gilid ay ginagawa sa pamamagitan ng sabayang paggalaw ng leeg. Hindi natin layunin na ilapit ang tainga sa balikat. Ang gagawin natin ay ilalayo ang ulo mula sa kamao ng diretsyo na parang isa itong plataporma na umaangat mula sa lupa. Simple lang ito, kahit mukhang komplikado ang paliwanag. Ang tanging kailangan mong gawin ay ilayo ang ulo mo hanggat kaya mo habang pinananatili ang pagiging paralel ng ulo mo sa lupa. Panatilihin ito ng ilang segundo at pagkatapos ay mag-relax hanggang sa muling dumikit ang ulo sa kamay. Ilayo ang ulo sa gilid, 2, 3, 4, 5 at mag-relax. At ipatong muli ang ulo. Tulad ng nakikita mo, hindi ko ginagawa ang pagkiling ng ulo sa gilid o paglapit ng tainga sa balikat. Galaw lang ito sa gilid.
Hiwalay natin ang ulo mula sa kamay, panatilihin ng ilang segundo at pagkatapos ay mag-relax. 4 na ang nagawa natin. Maaring mahirapan ka ng kaunti sa unang mga ulit na ito, pero sigurado akong habang inuulit mo ang galaw, mas magiging madali ito. Tara, gawin natin ang pang-5. 2, 3, 4, 5 at mag-relax. 6, 6. Mag-relax. Kung nakikita mong masyadong hindi komportable ilagay ang braso na ito, maaari ka lang kumuha ng ilang libro, ilang tuwalya o kahit ano para masuportahan ang ulo sa halos neutral na posisyon na hindi nakatagilid. Tara, gawin natin ang huling 5. Ayos! 4, 4. Tatlo kung hindi mo kayang itaas ng mataas ang ulo mo, huwag kang mag-alala. Itaas mo lang ito ayon sa kaya mo, depende sa iyong kakayahan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalayo ang mararating mo, kundi ang masimulan mong igalaw ang leg mo sa gilid. 3. May natitira pa tayong 2 idikit, ihiwalay. 2, huling ulit. 1. 3, itaas natin. Ayos na ayos. Sunod, gagawin natin ang parehong galaw sa kabilang side. Tatalikuran ko muna kayo para ipakita kung paano ito ginagawa mula sa likod. Tandaan ninyong laging nakaharap ang tingin sa unahan at panatilihing paralel sa sahig ang ulo. Kaya humarap ka sa kabilang direksyon, isara ang iyong kamay para maging kamaw at para maipahinga ng maayos ang ulo mo rito. Mula rito, tandaan. Itaas mo ang ulo mo sa gilid hanggat kaya mo. Panatilihin ito ng ilang segundo at bumalik sa orihinal na posisyon. Sa kahit anong oras, hindi mo dapat ilapit ang tenga mo sa balikat dahil magiging pagkiling sa gilid yon na hindi natin kailangan. Ang gusto natin ay isang pag-usog sa gilid na pangunahing nagpapakilos sa ibabang bahagi ng leeg. 3 na tayo, 4, 5, 6. Kung mapagod ang mga kalaman sa ikatlo. Ika-4, ika-5. 5. Dahil sa ika-7, Músculos se fatigan a la sexta o la séptima. 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 ulit at 10. Suportahan ang 40. 36, 37, 40, 45, Y 53, 55, 65, 75 ang bahagi ng pubis at 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 88, isang kahirapan, 8, 90. Labanan ang puwersa ng grabidad natin. 93, 94, 95. Mahahalagang punto. 100 bago magsimula. 13, 14 ilagay, 16, 18, 11, mga 15 o 20 sentimetro mula sa pinagpatungan ng iyong mga kamay. Iyan ang magiging visual na reference natin. Ito ang puntong titingnan natin sa buong ehersisyo. Sisiguraduhin ito na ang aksis ng galaw ay 21 at na 22, 23, leeg sa mga 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 para sa 35 ang paggalaw ng pagyuko ng 36, 40, 41, 42 ehersisyo. 43 ayos, panatilihin natin ang tingin sa 40. 4 ilapit natin ang 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, isang 57 na mahawakan mo ito at panatilihin ang 58. Tingin sa tuwalya, 60 ang ulo paatras, gaya ng ginawa natin sa 61. Unang 62, iurong ang baba hanggat maaari. Tulad ng 60,
Tatlo, nagbabago ang tono ng boses ko dahil tama kong ginagawa ang ehersisyo. Magkakaroon ng mas malaking doble baba at mas mababa ang boses dahil naiipit ang mga daanan ng hangin. Panatilihin natin ng 5 segundo nang hindi nawawala ang visual na puntong yon, yung 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 mga daliri, 74, 75 ilong nang hindi nawawala ang visual na focus na yon. 76, 77, 70, 80 bumalik tayo, 91 pabalik, 92, 93, 94. 100, yung 100 malalalim sa leeg. Gagawin natin ng 10 ulit ng sabay-sabay. Bumaba, idikit ang ilong mo, lading nakatingin sa tuwalya, itaas ang ulo, itulak ang baba paatras, higpitin ng malakas ang mga flexor na yan. 2, 3, 4, 5, 3 pa lang tayo. 13 hanggang 16, 23, 37 hanggang 39. Tocamos con 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 54, 55, 56. 1, Siyam na put dalawa, siyam na put tatlo, siyam na put dalawa, siyam na put tatlo, siyam na put apat, siyam na put anim, siyam na put pito, siyam na put walo, siyam na put siyam, 100, 100. mucho más complicado. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 40, 254, sa ibaba 56, ang ilong. Ayos ang posisyon ng ulo na yan. 60, 63, 73, posible. Isang ulit, humipo tayo sa ibaba. 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, trabaho 74, ang mga 82, 84, 87, 86, 87, 87. Kung di ka komportable sa posisyong ito, pwede kang maglagay ng 80 sa ilalim para mabawasan ang sobrang kurba sa ibabang likod. Mayroon kang 75, magkaroon ng 76. Tandaan na ito ay tungkol sa 77, ng 78, 21, 22, 24, at sa kahit anong sandali 25, ang 26 papunta sa kisame. Ang magpapawalang bisa sa trabaho ng 27 mga flexor, 28, 20, panatilihin ang 30, tingin 31, 32, Hacia el techo. 34, trabaho ng mga flexor, napakahalagang panatilihin ang tingin palagi sa tuwalya. 35, at gawing gabay ang mga hinlalaki para hindi masyadong ibaba ang galaw ng ulo. Mukhang nakakatulong sa iyo ang video. Ipinapakilala ko ang channel memberships kung saan sa maliit na ambag ay masuportahan mo ang aking trabaho sa pagpapalapit ng physical therapy sa lahat. Bawat antas ay may iba't ibang benepisyo. Inaanyayahan kitang pindutin ang button na sumali para malaman pa ang iba pang impormasyon. Sa susunod na ehersisyo, kailangan mo ng bangkito at kunin ulit ang tuwalya. Ang una mong gagawin ay pumwesto ng tuwid para magawa ng tama ang ehersisyo. Ang pangalawa ay ilagay ng maayos ang tuwalya sa tamang lugar. Maglaan ka ng oras para siguraduhing maayos ang pagkakalagay nito dahil dito nakasalalay ang tagumpay ng ehersisyo. Sa tingin ko, alisin mo ang damit o magsuot ng maluwag na kuwelyo para madaling mahawakan at maramdaman ang mga bertebra sa likod at leeg. Tulad ng nakikita mo, sa antas na ito, mismo sa dulo ng leeg, mayroong isang bertebra na medyo nakausli. Ang nausling bahagi ay tumutukoy sa unang bertebra sa bahaging dorsal. Direktang nasa itaas nito ay matatagpuan ang mga huling bertebra sa leeg. Ang mga iyon na nakayuko kapag nawawala ang normal na kurba ng leeg. Ilagay ang tuwalya sa mismong itaas ng bertebra na ito. Prominentang umbok. Maari mong ihiwalay ang galaw ng pag-extend eksakto sa antas na ito ang mga mababang bertebra sa leeg. Malaki ang posibilidad na wala kang ganong kaprominentang bertebra sa likod. Kaya, isa pang paraan para malaman kung nasaan ang huling mga bertebra sa leeg ay sa pamamagitan ng pag-extend ng leeg. Ibig sabihin, ilalagay mo ang mga daliri mo sa bahaging nakausli sa isa sa mga bertebra na napapansin mo at i-extend mo ang leeg mo paatras. Kung ang bertebra ay lumulubog paabante at tuluyang nawawala, nasa tamang lugar ka.
Kung bahagyang lumulubog ang bertebra pero kaya mo pa ring hawakan kahit naka-extend, kabilang ito sa gulugod sa bandang dibdib. Kung ganon, kung mapapansin mong hindi nawawala ang bertebra, umakyat ka ng kaunti pataas at subukang kapayin ang susunod na bertebra o umbok. At subukan mo ulit. Kung ang bertebra ay umaabante at dumating sa punto na hindi mo na ito mahawakan, halimbawa, dito ko na ito nawala, nasa tamang lugar ka na. Kapag kinapa mo ang mataas na bertebra at nawawala ito, bumaba ka hanggang sa maramdaman mo ang isang hindi nawawalang bertebra. Yon ang unang dorsal. At kung magsisimula ka mula sa ibaba, kapain mo ang mga bertebra, kapain mo, kapain mo, kapain mo, at ang unang bertebra na mapapansin mong nawawala ay tumutukoy sa huling bertebra sa leeg. Doon mo kailangang ilagay ang tuwalya. Maaring sa mga unang beses ay mahirapan kang hanapin ito, pero sigurado ako na kung palagi mong pagsasanayan, madalas mong mahahanap ang tamang lugar kung saan ilalagay ang tuwalya. Bukod pa rito, kapag tama ang pagkakaladay mo, mapapansin mong mas magandang pakiramdam kaysa kung mali ang pagkakalagay mo. Ayos, ang tuwalya ay dapat nakatiklop pero hindi masyado, 1 o 2 tiklop lang para mas maging eksakto ang galaw para mas maging tama ang teknika. Mula rito, ilagay mo ang tuwalya na parang kapa. Siguraduhin mong tama ang pagkakalagay nito kung saan mo gusto. Dito natin makikita ang huling bertebrang torasiko. Ilalagay ko ang tuwalya eksakto sa ibabaw, sa mismong puntong yon. Hawak ko ang tuwalya gamit ang 2 braso ko. Hilahin ko ito pababa at paabante sa pahilis na 45 antas papuntang sahig. At mula doon, gamit ang sapat na presyon, inihili ko paatras ang leeg ko at tumitingala ko sa kisame. Pinanatili ko ito sandali. At dahan-dahan akong bumabalik sa orihinal na posisyon. Isang ersisyo na maari magdulot ng kaunting kirot sa una, pero siguradong makikita mo ang magandang pagbabago matapos ang 5 o 6 na ulit. Maari mong muling tiyakin na maayos ang pagkakalagay ng tuwalya. At muli, galaw ng pag-uunat paatras ng leeg. Ilalapat ang puwersa pababa, pasulong, pababa, 45 antas. Tatapusin natin ang 10 ulit sabay-sabay. 2 na nagawa, mag-relax at dahan-dahang bumalik sa simula. Hilahin ng malakas, pahilis pababa, 3, hilahin. Hilahin, mag-relax. Tandaan na laging panatilihing tuwid ang katawan at iwasang yumuko paabante. Tara, pang-4 na ito. Itulak pababa gamit ang mga kamay. 2, 3, 4, 5. Magaling tayo. Sobrang. 1, 2, 3, 4, 5. Natapos na natin ang ika-5. Magandang pagkakataon para siguraduhin na maayos ang pagkakalagay ng tuwalya. Eksakto sa itaas lang ng unang bertebrang torasiko, i-extend ang leeg, hilahin pababa at pasulong ng may lakas, may katatagan at puwersa. At tuloy tayo, sige 6. 7, Malakas na hila. 8. May 2 pa hihilahin ko ng malakas, paabante at pababa. Ayos na ayos. Huling ulit, itutulak ko at dahan-dahan paatras. Ayos, napakagandang ehersisyo. Pwede pa natin gawin ang ehersisyong ito kung gusto natin at kung maganda ang pakiramdam natin, pwede nating igulong ang tuwalya para mas kumapal ito. Ilagay ito sa halos parehong lugar. Ngayon, hindi na mahalaga kung magkamali ka. Mula rito, gagawa tayo ng mga galaw ng pag-unat paatras at paggalaw sa gilid. Ibig sabihin, ilalayo natin ang ulo paatras at pakaliwa at hiilahin din natin sa parehong paraan. Ganito, paharap at bababa at hawakan natin. 1, 2, 3, 4 at 5 relax. Bumalik sa panimulang posisyon. Haharap ako para mas makita ninyo ito ng maayos. At pagkatapos ay hiilahin natin papunta sa kanang bahagi. Pag-unat pa atras at pagkiling pa kanan, 1, 2, 3, 4 at 5 nang hindi nawawala ang tamang paghila ng mga braso paabante at pababa. Ulit, extension, lateral flexion, 1, 2, 3, 4
4 at 5, dahan-dahan tayong bumalik sa panimulang posisyon at extension, lateral flexion kabilang side, 2, 3, 4 at 5 hanggang makompleto ang 10-5 sa bawat side. Kumaliwa tayo, hilahin pa bantet pababa. Bumalik tayo sa gitna, ulit, kanan. Gitna, kaliwa, extension, pagyuko sa gilid. Itulak menang madiin gamit ang tuwalya. Bumalik tayo sa gitna, kanan, 8 na ang nagawa natin. 2 na lang, gitna, kaliwa. Huling ulit, balik tayo sa gitna at kanan. Napakagandang mga ehersisyo. Tatapusin natin ang routine sa isang posisyon na talaga namang gustong-gusto ko. Ang huling ehersisyo ay isang postura ng ekstensyon ng ibabang bahagi ng leeg. Maaaring medyo nakakatakot ito sa simula, pero ang posisyong ito ay tumutulong sa atin na labanan ang matagal na oras ng pagyuko ng leeg habang nakatutok sa cellphone o sa screen ng iyong computer. Para magawa ito, kailangan mong pumuwesto sa iyong silyon. Ang mahalaga, tulad ng sa naunang ehersisyo, ay ang ulo mo ay dapat nasa gilid ng silyon. Dapat ang unang bertebrang torasiko ay nasa gilid ng silyon. Mula doon, hayaan mo lang na bumagsak ang ulo mo paatras ng relax lang at panatilihin mo ito hanggat kaya mo. Ang ideal ay 1 hanggang 2 minuto at mula doon ay unti-unti mong dagdagan hanggang 3, 4 at 5 minuto. May mga tao na labis ang pag-aalala sa ganitong posisyon at agad nararamdaman na napupuno ng dugo ang ulo nila. Sa totoo lang, wala namang panganib. Mapapapansin mo na pagkatapos ng ilang segundo, magre-relax ang iyong cervical area at mawawala ang tensyon. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata, pumuwesto sa komportableng posisyon at sabayan mo ako. Pagkatapos, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata at gumalaw ng napakabagal para unti-unting sumandal ang iyong ulo sa upuan. Iminumungkahi kong manatili ka munang nakahigang patag ng ilang segundo katulad ng ginagawa ko ngayon bago ka bumangon at tumayo. Sa bawat paghinga, napansin ko kung paano lalong nare-relax ang aking leeg. Mag-focus lalo na sa paggalaw na ito sa ibabang bahagi ng leeg. Sana naranasan mo rin ang naramdaman ko at naging kapaki-pakinabang sa iyo ang rutinang ito. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo dahil natapos mang video na ito at sa lahat ng miyembro ng channel na tumutulong para maging posible ang ganitong mga nilalaman at mailapit ang pisyoterapya sa lahat. Inaanyayahan kitang sumali sa pamilya ko sa pamamagitan ng membership, pag-subscribe o pag-share ng video sa nangangailangan. Malugod naming tinatanggap ang anumang tulong. Kung kailangan mo ng personalisadong programa para sa injury mo, kontakin mo ako sa physiotherapy@2dealcans.com para matutukan ko ang kaso mo. Pagbate, sana makita tayong muli sa susunod na video.